Ang tahimik na lakas ng presensya sa tahimik na sayaw ng pagnanasa at kapangyarihan, may isang malalim na katotohanang matagal nang nakatago sa liwanag ng araw sa loob ng maraming siglo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamahuhusay na isipan sa larangan ng psikolohiya mula kay Jung hanggang sa mga makabagong neuroscientist ay natuklasan na ang mismong mekanismo na nagpapasiklab ng matinding debosyon, hindi sa pamamagitan ng salita o kilos, kundi sa presensya lamang? Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito'y tungkol sa pag-unawa sa wika ng enerhiya. Ito'y pag-intindi sa mga hindi nakikitang dinamikong bumubuo kung paano nararamdaman, tumutugon, at kumakapit ang ibang tao. Tinawag ito ng mga Stoic na logos, ang tahimik na puwersa sa loob na, kapag nakaayon, kayang kumilos ng iba nang hindi mo kailangang igalaw ang kahit isang daliri. May dahilan kung bakit may mga taong pagpasok pa lang sa isang silid ay agad nang iginagalang kahit hindi pa nagsasalita. Hindi ito kumpiyansa at hindi rin ito karisma. Mas malalim pa rito. Isa itong uri ng matatag at malinaw na panloob na kamalayan na tuwirang nakikipag-usap sa nakatagong ego ng mga nasa paligid nila. Hindi sila naghahabol ng koneksyon. Sila ang hinahabol. At hindi ito tsamba. Isa itong disiplina, isang pananaw, isang paraan ng pag-iral na mas malakas pa kaysa anumang salita. Manatili ka, dahil ang ibabahagi ko ay hindi lang basta psikolohikal. Ito'y mapagbagong buhay. Ipapakita nito sa iyo kung paano ka makikipag-usap ng direkta sa ego ng isang tao. Hindi sa papuri o pamimilit, kundi sa isang banayad na lakas na naunawaan na ng mga Stoic noong unang panahon. Isang lakas na hindi nakabase sa reaksyon, kundi sa katahimikan. Ang hapdi ng pagtanggi at ang ginhawa ng pagmumuni. Kung ang mga pag-uusap na ito ay tumatama sa isang bagay sa loob mo, isang bagay na nakaugat sa katotohanan, pilosopiya, at panloob na paglago, subukang mag-subscribe. Isa itong simpleng hakbang, pero nakatutulong ito para maabot namin ang mas marami pang isipan na tulad ng sayo, at tahimik nitong ipinapakita na sinasadya mong tahakin ang landas na ito. Alam mo ba kung bakit masakit ang pagtanggi? Hindi dahil sa hindi natin nakuha ang gusto natin, kundi dahil hindi natin nakuha ang pakiramdam na tayo'y mahalaga sa paningin ng iba. Ang hapding nararamdaman mo sa dibdib kapag binaliwala ka o hindi pinansin ang pagsisikap mo, hindi ito tungkol sa lohika. Hindi ang rasyonal mong isip ang nagsasalita. Ito ang ego mo, ang bahagi mong sabik sa pagkilala na naglalayong makita at maunawaan. At kapag hindi ito napapansin, hindi lang ito nagtampo, ito'y nasasaktan. Minsang sinabi ni Carl Jung, ang pinakamatinding trahedya ng isang pamilya ay ang mga buhay na hindi naisabuhay ng mga magulang. Ngunit ang trahedyang ito ay umaalingaw-ngaw lampas sa pamilya. Nadarama ito sa bawat relasyon kung saan ang tunay na sarili ng isang tao
ay hindi nakikita, hindi kinikilala. Hindi pag-aproba ang hanap ng ego, kahulugan ang kanyang hinahanap. Gusto nitong maramdaman na mahalaga ito sa paningin ng iba, na may bigat ang kanyang pag-iral. Kaya kapag may taong binalewala ka, hindi lang iyon isang simpleng insulto sa lipunan, isa iyong sugat sa pagkatao. Isa itong bulong ng ego na nagsasabing, hindi ka sapat para mapansin nila. Ang lakas ng pagkagising at katahimikan. Subalit, kung ang pagtanggi ay tila talim na sumasaksak sa ego, ano ang kayang magpagaling dito? Hindi ito papuri, panlabas lang ang epekto niyon. Hindi rin purong paghanga, dahil kapag walang katotohanan, ito'y hungkag. Ang tunay na nagpapagaling ay pagmumuni. Hindi sa harap ng salamin, kundi sa mata ng isang taong nakakakita ng potensyal mo. Ang mga bagay na hindi mo pa rin nakikita sa sarili mo. Itinuro ni Aristotle na ang pagkilala sa sarili ang simula ng lahat ng karunungan. Ngunit minsan, kailangan natin ng ibang taong maghawak ng salamin bago natin magawang tumingin. Isipin mo ito, kapag may nagsabi sa iyong magaling ka, nakakatuwa. Pero kapag may nagsabi ng may nakikita akong higit pa sa ipinapakita mo, may kakaibang gumigising sa loob. Isang tahimik na apoy ang nagliliyab sa kaluluwa. Hindi lang ito basta pagpapatunay, isa itong hamon. At sa hamong iyon, ang ego ay nagsisimulang magbago. Hindi dahil pinapaboran ito, kundi dahil ginising ito. Dito nagsisimula ang tunay na impluwensya. Hindi sa pamamagitan ng malalakas na talumpati o palagiang paliwanag, kundi sa presensya, sa enerhiya, sa banayad na tensyon, sa pagitan ng kung sino ang tingin nila sa sarili nila, at ng tahimik mong ipinapakitang maaari pa silang maging higit doon. Minsang isinulat ni Plato, madali nating mapatawad ang isang batang takot sa dilim. Ang tunay na trahedya ng buhay ay ang mga lalaking takot sa liwanag. At minsan, ang kailangan lang para magising ang liwanag na iyon ay isang tingin, isang payapang katahimikan, isang matatag na presensya na nagsasabing, higit ka pa rito at nakikita ko iyon. Hindi ito manipulasyon, ito ay kaliwanagan. At ang kaliwanagan, kapag sinamahan ng pagpipigil, ay may sariling grabidad. Hindi dumidikit ang mga tao sa mga habol ng habol gamit ang salita. Nahihila sila sa mga taong marunong humawak ng sentro nila, yung hindi kailangang magsalita para maramdaman. Ganyan ka makipag-usap sa ego ng isang tao nang hindi nagsasalita. Nasa paraan ito ng pagdadala mo ng sarili kapag sinusubok ka. Nasa katahimikan ito na hinahayaan mong manatili sa halip na ipaliwanag ang lahat. Nasa desisyong hindi ka mag-react dahil wala kang kailangang patunayan. Naniniwala si Socrates na ang tanging tunay na karunungan ay ang pagkakaalam na wala kang alam. At sa kababang loob na iyon, sa panloob na katahimikang iyon,
naroroon ng napakalaking kapangyarihan. Dahil kapag hindi mo sinusubukang pangibabawa ng isang pag-uusap, binibigyan mo ng espasyo ang iba para makaharap ang sarili nila. At doon, nagsisimulang makinig ang kanilang ego. Nakikinig ito kapag nararamdaman nitong may banayad na hamon. Hindi pag-atake, kundi imbitasyong umangat. Nakikinig ito kapag may naamoy na misteryo, hindi laro, kundi may laman na misteryo. Yung uri na hindi agad ibinubunyag ang lahat. Yung uri na hinahayaan silang madama ang hatak ng pag-usisa. Muli, sa mundong adik sa instant validation, ang pagtanggi mong ang lakas ng hindi ibinubunyag na pagkatao. Kapag labis ang pagbubunyag, nagiging sagrado ito. Ang iyong mga hangganan ay nagiging mga palatandaan at ang iyong presensya ang nagiging mismong mensahe. Kaya sa susunod na may lumayo o maliitin ka, tanungin mo ang sarili mo, ano ang iyong ibinabalik? Ipinapakita mo ba ang sarili mong pangangailangan para sa pagpapatunay? O kalmado mong pinanghahawakan ang espasyo? Ipinapakitang ikaw ay buo na, kumpleto na. Ang tahimik na pagtitiwalang iyon ay mas malakas kaysa anumang depensa. Hindi tumutugon ang ego sa ingay. Tumutugon ito sa bigat, hindi sa emosyon, kundi sa kahulugan. Kapag nakatayo ka sa sarili mong katotohanan, kapag tinitingnan mo ang isang tao at nakikita mo hindi lang kung ano sila, kundi kung ano ang iniiwasan nilang ipakita, kinakausap mo ang pinakalumang bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang bahaging gustong makita at hubugin, hindi purihin sa pananatili sa lugar. Kaya ano ang itsura ng pakikipag-usap sa ego nang walang salita? Banayad ito, tahimik, halos di namamalayan ng mga hindi maingat. Pero yung mga nakakaramdam nito, ramdam nila ito ng malalim. Isipin mong pumasok ka sa isang silid. Hindi ka nagsalita, hindi ka napilitang ngumiti, wala kang pinapatunayan. Pero may nagbago sa paligid. Parang lumalim ang hangin, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa grabidad, hindi dahil sa estado o anyo o alindog, kundi dahil dinadala mo ang sarili mo na parang wala kang kailangang hingin mula kanino man sa silid na iyon. At sa mundong puno ng taong gustong magustuhan, ang ganitong presensya ay parang kulog sa katahimikan. Pagkagising sa pamamagitan ng tunay na presensya, minsang sinabi ni Carl Jung, ang pribilehiyo ng isang buhay ay ang maging tunay mong sarili. At kapag pumasok ka sa isang lugar na nakaangkla sa sarili mong pagkatao, hindi natinag ng opinyon, hindi umaarte para sa pagpansin, nagiging buhay kang halimbawa ng katotohanang iyon. Hindi mo ibinabalik ang gusto nilang makita. Ibinabalik mo ang isang mas hindi komportable pero mas totoo, ang sarili nilang puwang, ang mga pagnanasang hindi nila natugunan, ang mga bahagi ng buhay na kanilang tinanggap na lamang. Hindi mo ito itinuturo, hindi mo ito hinuhusgahan. Ikaw lang ay naroroon at sapat na iyon para mapalingon sila papaloob. Hindi ito tungkol sa pananakot,
Hindi ito tungkol sa paghahari o pagiging higit. Ito'y tungkol sa pagiging ganap na ikaw hanggang sa maramdaman ng iba ang bigat ng sarili nilang pagkakapira-piraso. Minsang sinabi ni Plato na ang sukatan ng isang tao ay kung ano ang ginagawa niya sa kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi maingay. Hindi nito kailangang ipahayag ang sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay presensya, at ang presensya hindi sumisigaw. Ito'y dumadagundong ng tahimik, palagian, at walang paghingi ng paumanhin. Kapag may tumayo sa harap mo at hindi nila malaman kung humahanga ka ba, kailangan mo ba sila o wala kang pakialam? May gumagalaw sa loob nila. Ang gumagalaw na iyon ay ang ego. Nagsisimula itong magtanong, maghanap, magkumahog para sa kahulugan sa gitna ng katahimikan. At ang pagkukumahog na iyon, iyan ang impluwensya. Hindi dahil sinabi mo sa kanila kung ano ang iisipin o maramdaman, kundi dahil pinaramdam mo sa kanila ang sarili nila ng mas malinaw. Ang paradoha ng tahimik na impluwensya. Ang pinakakaakit-akit na mga tao ay kadalasang iyong marunong magbigay ng espasyo para sa iba. Hindi dahil sa manipulasyon, kundi dahil sa katahimikan. Hinahayaan nilang lumitaw ang totoo sa iba, hindi sa pamimilit, kundi sa simpleng pag-iral. At iyan ang paradoha. Kinakausap mo ang ego, hindi sa pamamagitan ng pagpuno ng katahimikan, kundi sa pagbibigay daan dito na lumawak. Dahil sa puwang na iyon, naririnig ng mga tao ang mga bagay na karaniwan nilang iniiwasan. Ang sariling pag-aalinlangan, ang pananabik sa pagkilala, ang hindi nila sinasabing pangangailangan na patunayan ang sarili. Naniniwala si Socrates na ang buhay na hindi sinusuri ay hindi karapat-dapat ipamuhay. At kapag tumanggi kang makisali sa karaniwang laro ng lipunan, itinatapat mo ang isang uri ng salamin na pumipilit sa iba na suriin ang sarili nila. Kahit sandali lang. Maaaring hindi nila magustuhan ang makikita nila, pero hindi nila ito malilimutan. At hindi ka rin nila malilimutan. Hindi dahil pinahanga mo sila, kundi dahil may tinawag kang bahagi sa loob nila na hindi pa sila handang harapin. Iyan ang lihim ng pakikipag-usap sa ego ng isang tao nang walang salita. Hindi ito tungkol sa teknik, ito'y tungkol sa katotohanang dala mo. Kapag ikaw ay nakasentro, nakaangkla, at hindi nakatali sa resulta, nararamdaman ito ng iba. At ang ego na nabubuhay sa pagkukumpara, kompetisyon, at pagpe-perform ay biglang nawawala sa balanse. Hindi dahil sa krisis, kundi dahil sa kuryosidad. At sa kuryosidad na iyon, nagsimula na ang pagbabago. Hindi mo sila tinulak, wala kang hiningi. Pinamulat mo lang sila. At ang kamalayan, iyon ang unang hakbang tungo sa anumang makahulugan. Iyon ang impluwensya sa pinakapuro nitong anyo. Hindi kontrol, kundi paggising. At ang pinakamakapangyarihang bahagi, wala kang kailangang sabihin. Isipin mo ito. May mga taong dumarating sa buhay mo, mga bihirang tao, na hindi kailanman humihingi ng paliwanag, pero may kung anong presensya sa kanila
na nagpaparamdam sa iyo ng kagustuhang magpaliwanag. Hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang paghila, isang pagnanais na makita ka ng buo, na maunawaan ka lampas sa panlabas. Hindi sila nagpapalakas ng loob, hindi rin nila hinihingi ang iyong atensyon. Hinahawakan lang nila ang isang uri ng tahimik na pamantayan, ang lakas ng hindi ibinubunyag na pagkatao. Kapag labis ang pagbubunyag, nagiging sagrado ito. Ang iyong mga hangganan ay nagiging mga palatandaan, at ang iyong presensya ang nagiging mismong mensahe. Kaya sa susunod na may lumayo o maliitin ka, tanungin mo ang sarili mo, ano ang iyong ibinabalik? Ipinapakita mo ba ang sarili mong pangangailangan para sa pagpapatunay o kalmado mong pinanghahawakan ang espasyo? Ipinapakitang ikaw ay buo na, kumpleto na. Ang tahimik na pagtitiwalang iyon ay mas malakas kaysa anumang depensa. Hindi tumutugon ang ego sa ingay. Tumutugon ito sa bigat, hindi sa emosyon, kundi sa kahulugan. Kapag nakatayo ka sa sarili mong katotohanan, kapag tinitingnan mo ang isang tao at nakikita mo hindi lang kung ano sila, kundi kung ano ang iniiwasan nilang ipakita, kinakausap mo ang pinakalumang bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang bahaging gustong makita at hubugin, hindi purihin sa pananatili sa lugar. Kaya ano ang itsura ng pakikipag-usap sa ego ng walang salita? Banayad ito, tahimik, halos di namamalayan ng mga hindi maingat. Pero yung mga nakakaramdam nito, ramdam nila ito ng malalim. Isipin mong pumasok ka sa isang silid, hindi ka nagsalita, hindi ka napilitang ngumiti, wala kang pinapatunayan, pero may nagbago sa paligid. Parang lumalim ang hangin, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa grabidad. Hindi dahil sa estado o anyo o alindog, kundi dahil dinadala mo ang sarili mo na parang wala kang kailangang hingin mula kanino man sa silid na iyon. At sa mundong puno ng taong gustong magustuhan, ang ganitong presensya ay parang kulog sa katahimikan. Pagkagising sa pamamagitan ng tunay na presensya, minsang sinabi ni Carl Jung, ang pribilehiyo ng isang buhay ay ang maging tunay mong sarili. At kapag pumasok ka sa isang lugar na nakaangkla sa sarili mong pagkatao, hindi natinag ng opinyon, hindi umaarte para sa pagpansin, nagiging buhay kang halimbawa ng katotohanang iyon. Hindi mo ibinabalik ang gusto nilang makita. Ibinabalik mo ang isang mas hindi komportable, pero mas totoo. Ang sarili nilang puwang, ang mga pagnanasang hindi nila natugunan, ang mga bahagi ng buhay na kanilang tinanggap na lamang. Hindi mo ito itinuturo, hindi mo ito hinuhusgahan. Ikaw lang ay naroroon at sapat na iyon para mapalingon sila papaloob. Hindi ito tungkol sa pananakot, hindi ito tungkol sa paghahari o pagiging higit. Ito'y tungkol sa pagiging ganap na ikaw hanggang sa maramdaman ng iba ang bigat ng sarili nilang pagkakapira-piraso. Minsang sinabi ni Plato na ang sukatan ng isang tao ay kung ano ang ginagawa niya sa kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi maingay. Hindi nito kailangang ipahayag ang sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay presensya, at ang presensya
hindi sumisigaw. Ito'y dumadagundong ng tahimik, palagian, at walang paghingi ng paumanhin. Kapag may tumayo sa harap mo at hindi nila malaman kung humahanga ka ba, kailangan mo ba sila o wala kang pakialam? May gumagalaw sa loob nila. Ang gumagalaw na yon ay ang ego. Nagsisimula itong magtanong, maghanap, magkumahog para sa kahulugan sa gitna ng katahimikan. At ang pagkukumahog na iyon, iyan ang impluwensya. Hindi dahil sinabi mo sa kanila kung ano ang iisipin o maramdaman, kundi dahil pinaramdam mo sa kanila ang sarili nila ng mas malinaw. Ang paradoha ng tahimik na impluwensya, ang pinakakaakit-akit na mga tao, ay kadalasang iyong marunong magbigay ng espasyo para sa iba. Hindi dahil sa manipulasyon, kundi dahil sa katahimikan. Hinahayaan nilang lumitaw ang totoo sa iba, hindi sa pamimilit, kundi sa simpleng pag-iral. At iyan ang paradoha. Kinakausap mo ang ego hindi sa pamamagitan ng pagpuno ng katahimikan, kundi sa pagbibigay daan dito na lumawak. Dahil sa puwang na iyon, naririnig ng mga tao ang mga bagay na karaniwan nilang iniiwasan. Ang sariling pag-aalinlangan, ang pananabik sa pagkilala, ang hindi nila sinasabing pangangailangan na patunayan ang sarili. Naniniwala si Socrates na ang buhay na hindi sinusuri ay hindi karapat-dapat ipamuhay, at kapag tumanggi kang makisali sa karaniwang laro ng lipunan, itinatapat mo ang isang uri ng salamin na pumipilit sa iba na suriin ang sarili nila, kahit sandali lang. Maaring hindi nila magustuhan ang makikita nila, pero hindi nila ito malilimutan. At hindi ka rin nila malilimutan, hindi dahil pinahanga mo sila, kundi dahil may tinawag kang bahagi sa loob nila na hindi pa sila handang harapin. Iyan ang lihim ng pakikipag-usap sa ego ng isang tao nang walang salita. Hindi ito tungkol sa teknik, ito'y tungkol sa katotohanang dala mo. Kapag ikaw ay nakasentro, nakaangkla, at hindi nakatali sa resulta, nararamdaman ito ng iba. At ang ego na nabubuhay sa pagkukumpara, kompetisyon, at pagpe-perform ay biglang nawawala sa balanse. Hindi dahil sa krisis, kundi dahil sa kuryosidad. At sa kuryosidad na iyon, nagsimula na ang pagbabago. Hindi mo sila tinulak, wala kang hiningi. Pinamulat mo lang sila. At ang kamalayan, iyon ang unang hakbang tungo sa anumang makahulugan. Iyon ang impluwensya sa pinakapuro nitong anyo, hindi kontrol, kundi paggising. At ang pinakamakapangyarihang bahagi, wala kang kailangang sabihin. Isipin mo ito. May mga taong dumarating sa buhay mo, mga bihirang tao, na hindi kailanman humihingi ng paliwanag, pero may kung anong presensya sa kanila na nagpaparamdam sa iyo ng kagustuhang magpaliwanag. Hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang paghila, isang pagnanais na makita ka ng buo, na maunawaan ka lampas sa panlabas. Hindi sila nagpapalakas ng loob, hindi rin nila hinihingi ang iyong atensyon.
Hinahawakan lang nila ang isang uri ng tahimik na pamantayan. Ang simula ng lahat ng karunungan. Habang lumalalim ang pagkilala mo sa iyong sarili, lalo kang hindi naghahanap ng iyong refleksyon sa opinyon ng iba. Hindi mo na kailangang mapansin para maramdaman mong totoo ka. At sa paraang iyon, saka ka mas nakikita ng mga tao ng mas malinaw kaysa dati. Kaya kapag ang ego ng isang tao ay nagsimulang gumalaw sa iyong presensya, kapag bigla silang nagpapaliwanag, mas pinagsisikapan ng pakikipag-ugnayan, lumalapit ng hindi nila alam kung bakit. Hindi ito dahil may matalino kang nasabi. Ito'y dahil hindi ka natinag. Wala kang kinailangang patunayan. At ang katahimikan mong iyon, ang pananatiling nakasentro, ay tumama sa isang bahagi nila na hindi pa lubusang gising. Iyan ang tahimik na kapangyarihan na nagpapabago sa mga tao at palagi nagsisimula ito sa lalim ng iyong pagpapasya na maging buo para sa sarili mo. Pamumuhay ng tahimik na impluwensya. Tingnan natin kung paano talaga ito lumilitaw sa totoong buhay dahil ibang usapan ang pag-unawa sa konsepto ng tahimik na impluwensya at ibang usapan ang isabuhay ito. Dito na pumapasok ang iyong mga kilos na walang salita. Bawat galaw, bawat paghinto, bawat paghinga, lahat ay nagpapakita kung gaano ka katatag sa loob o kung may hinahanap kang kumpirmasyon. At nararamdaman ito ng mga tao kahit hindi nila namamalayan. Magsimula tayo sa iyong mga mata. Hindi lang ito mga bintana ng kaluluwa. Salamin din ito ng iyong pagkabuo. Kapag ang titig mo ay matatag, hindi matalim, kundi kalmado at nakaugat, may sinasabi ito, narito ka. Hindi ka naghahanap ng pag-aproba. Hindi mo binabasa ang reaksyon ng iba habang nagsasalita. Nanonood ka lang, komportable sa iyong nakikita at hindi natatakot na ikaw ay makita rin. Sa kabilang banda, ang mga matang palipat-lipat, umiwas, o tumingin sa malayo ay nagsasaad ng kaguluhan sa loob, kakulangan ng linaw. At nararamdaman iyon ng ego ng kaharap mo. At naroon din ang katahimikan. Karamihan sa mga tao ay nagmamadaling punuin ang bawat patlang ng katahimikan dahil nakakailang ito parang kahubaran. Pero kapag ikaw ay naging taong nagpapahinga sa katahimikan, ipinapahayag mo ang kapangyarihan, hindi ang dominasyon, kundi presensya. Minsang sinabi ni Plato, ang matatalino ay nagsasalita dahil may nais silang sabihin, ang mga hangal dahil kailangan nilang magsalita. Kapag komportable kang hayaan ang mga salita na tumimo, ang mga katahimikan na magtagal, ipinapakita mong hindi ka umaarte. Hinahayaan mong manahimik ang sandali at iyan ay bihira. Ngayon, isipin mo ang iyong mga hangganan, hindi ang mga sinasabi mo, kundi ang mga isinasabuhay mo. Ibinibigay mo ba ang iyong oras at atensyon sa sino mang humiling? O nararamdaman ba ng mga tao na kailangan nilang mapagtagumpayan ang karapatang makasama ka? Hindi ito laro
o manipulasyon, kundi dahil dala mo ang sarili mo na para bang mahalaga ang iyong presensya. Kapag sagrado ito sa iyo, igagalang ito ng iba. Ang mga tahimik na senyas na ito ay direktang nakikipag-usap sa ego ng kaharap mo. Laging nagmamatyag ang kanilang ego. Naghahanap ito ng mga palatandaan. Taimtim nitong tinatanong, napapahanga ba kita? Mahalaga ba ako sa iyo? Dapat ba akong magsumikap? Nakikita ba ako o pinapanood lang? At dito nagbabago ang lahat. Kapag kalmado ang wika ng iyong katawan na nagsasabing, nakikita kita pero wala akong hinihingi sa iyo, may tumutugon sa loob nila. Hindi galit, hindi takot, kundi pagkamausisa. At ang pagkamausisang iyon, ang posturang maaari mong gamitin, hindi para kontrolin, kundi para akayin ang koneksyon sa mas malalim na antas. Kapag ang ego ng isang tao ay naging mausisa, kapag bahagya itong nayugyog, ito'y nagiging bukas. Doon mo sila maaaring maabot, hindi ang kanilang maskara, kundi ang nasa likod nito. Ipinaalala sa atin ni Socrates, ang pinakamaikli at pinakatiyak na paraan upang mamuhay ng may dangal sa mundo ay ang maging tunay sa kung sino tayong lumalabas sa panlabas. Kapag isinasabuhay mo ang katotohanan iyon, kapag ang kung sino ka sa loob ay tugma sa kung paano ka lumalabas sa labas, nagiging magnetiko ang iyong presensya. Hindi dahil hinabol mo ang pansin, kundi dahil ang iyong katahimikan ay nagbigay ng isang bagay na bihirang hawakan ng karamihan, katapatan. Ang layunin ng tahimik na impluwensya, ito ang sining ng pakikipag-usap sa ego ng isang tao nang hindi kailanman nagtataas ng boses. Hindi ito sa lakas ng iyong pagdedeklara ng halaga, kundi sa linaw ng iyong pamumuhay nito, tahimik, palagian, walang paghingi ng tawad. At ang ganitong uri ng katahimikan ay nagsasalita ng malakas. Ngunit ang impluwensya na walang layunin ay nagiging manipulasyon. Iyan ang linyang madalas tawirin ng maraming tao nang hindi nila namamalayan. Ang kapangyarihan na walang layunin ay palaging gumugulong papunta sa kontrol. Kaya bago mo gamitin ang kakayahang ito na tahimik na makaapekto sa iba, itanong mo muna sa iyong sarili, ano ba talaga ang nais mong gisingin? Hindi sa kanila kundi sa sarili mo? Sa espasyong nasa pagitan ninyong dalawa? Sapagkat hindi ito tungkol sa paglikha ng pagkahumaling. Hindi ito tungkol sa paghila ng mga tali, pagpapahabol, o pagpaadik sa iyong enerhiya. Mababa yan, panandalian lang. Ang tinutukoy natin dito ay ebolusyon, panloob na paggalaw. Isang presensya na gumigising sa potensyal ng iba at tinatawag ito palabas, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa tahimik na pagkilala. At ang ganitong uri ng komunikasyon ay hindi nagmumula sa pangangailangang hangaan. Ito'y nagmumula sa mas malalim na pagnanais na makita ang tao bilang mas buo, mas sila, kahit hindi ito makabuti sa iyo. Minsan, isinulat ni Plato, ang pinakamataas na anyo ng kaalaman
ay empatiya. Ngunit ang empatiya ay hindi ang pagbibigay ng lahat sa isang tao. Ito'y ang paghawak ng espasyo para sa kung ano ang maaari pa nilang maging. At kung minsan, ang kapangyarihan ng disiplina at pagtitimpi. Ang espasyong iyon ay nangangailangan ng disiplina, ang pagtitimpi na huwag paulit-ulit ipaliwanag ang iyong halaga, ang pagtitimpi na huwag ibigay ang lahat para lang magustuhan, at ang pagtitimpi na hayaan ang katahimikan ang magsalita kapag ang mga salita'y magpapalabnaw lamang ng mensahe. Dahil ang katahimikan ay may sariling uri ng wika. Kadalasan, ang pinakamakapangyarihang mensahe na maipapadala mo ay hindi ang naniniwala ako sa iyo, kundi ang naniniwala ako sa iyo at hindi ko kailangang patunayan yon para sa iyo. Hindi ito malamig. Ito ay malinaw at para sa tamang tao, ito'y makapagpapabago ng buhay. Sabi ni Carl Jung, kung saan nagahari ang karunungan, walang alitan sa pagitan ng pag-iisip at damdamin. Ang tunay na karunungan sa ugnayan ng tao ay nagmumula sa kaalaman kung kailan aabante at kailan aatras. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagmamahal o respeto o tiwala ay pinatutunayan sa dami ng ginagawa mo. Ngunit minsan, ang pinakamalalim na respeto ay makikita sa mga bagay na hindi mo ginagawa. Hindi ka nagmamadaling ayusin ang sitwasyon. Hindi mo inaalis ang tao mula sa di komportableng karanasang maaaring magbago sa kanila. Hindi mo ibinibigay ang sagot kapag halos hindi pa nila naihahayag ang tanong. Pinipili mong manatili, matatag, mahabagin, malinaw. May mensahe sa ganyang tindig. Sinasabi nito, nakikita kita kung sino ka, pero nakikita ko rin kung sino ka pang maaaring maging. At bihira ang ganitong uri ng refleksyon. Kadalasan, pinupuri ng mga tao ang nakikita nila o tinatanggihan ang hindi nila gusto. Ngunit kapag kaya mong tumayo sa gitna, nakikita ang liwanag at anino nang hindi kailangang baguhin ang alinman. Nagiging makapangyarihan ka, isang salamin na hindi nagpapalabo ng imahe. Sa refleksyong iyon, nagsisimulang bumangon ang mga tao, hindi dahil sinabi mong gawin nila, kundi dahil may naalala silang bahagi ng sarili nila na gustong lumago. Pagtuturo sa pamamagitan ng presensya. Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. Kaya ang kahusayan ay hindi isang kilos, kundi isang ugali. Kapag ang iyong presensya ay tumatawag sa mga tao patungo sa kahusayan, kahit hindi mo ito hinihingi, hindi iyon manipulasyon. Iyon ay pagiging gabay, iyon ay pagiging hinog. Dahil ang pagtitimpi ay hindi pagiging malayo o misteryoso para mag-iwan ng impresyon. Ito'y tiwala na hindi lahat kailangang sabihin, na minsan ang puwang na iniiwan mo sa pagitan ng mga salita ay siyang lugar kung saan natatagpuan ng iba ang kanilang tinig. At kapag natutunan mong mag-alok ng ganitong uri ng espasyo, hindi lang para sa katahimikan, kundi para sa sariling pagkakakilanlan, hindi ka na nakaimpluwensya para sa sarili mong pakinabang. Nakaimpluwensya ka na
para sa kanilang sariling paglago. At iyan, sa pinakatunay nitong anyo ay banal. Ang sugatang ego at ang pagkagising nito, may sasabihin ako na madalang marinig ng karamihan. Ang ego ay hindi masama, ito'y sugatan. Nabuo ito sa bawat sandaling hindi tayo naging sapat, sa bawat pagkakataong tayo'y hindi pinansin, isinantabi, o pinaliit. At kapag natutunan mong kausapin ito, hindi sa pamamagitan ng papuri o ng matinding pagpuna, kundi sa pamamagitan ng paggalang, nagbabago ang lahat. Hindi ka na nagiging taong nagpapasaya o nanunulsol. Nagiging tao kang nagbibigay gising, taong hindi lang nakikipag-usap sa panlabas, kundi ginigising ang isang bagay sa loob ng iba na matagal nang nakalimutan. Kapag ang bahaging iyon nila, ang ego, ay nakikiliti sa iyong presensya, lumilikha ito ng banayad na tensyon. Hindi alitan, kundi enerhiya. Nagiging mahirap kang kalimutan, hindi dahil sa mga sinabi mo o sa kung ano mang ginawa mo, kundi dahil tahimik mong kinatawan ang isang bagay na hindi pa nila naabot. Iyon ang kaibahan ng ingay at ng tunay na epekto. Ang isa ay nawawala pagkatalikod mo. Ang isa'y nananatili sa kanilang isipan, umuukil-kil kahit makalipas ang ilang araw sa gitna ng katahimikan. Pagtanggap sa di komportableng sandali. Para sa paglago, makatwiran ang magtanong, hindi ba nito maiilang ang mga tao? Oo, maiilang sila, at dapat lang. Dahil walang sino man ang lumalago sa isang mundong puro ligtas at pamilyar. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa gilid ng di komportable. Sabi ni Carl Jung, walang pagkamulat na dumarating ng walang sakit. At kapag ang presensya mo ay tumulak sa ego ng isang tao, sapat upang sila'y mabahala ng kaunti, hindi iyon kalupitan. Isa itong paanyaya sa paglawak. Ang mga taong tunay na lalago sa presensya mo ay kadalasang iyong mga taong makararamdam ng pagbabago mula sa sandaling pumasok ka sa silid. Hindi takot, hindi inggit, kundi isang sagradong uri ng pag-aalangan na parabang ang kanilang ego. Ang diwa ng tunay na kapangyarihan ay biglang napagtatanto na hindi siya kinakalibang, kundi hinaharap, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Iyan ang diwa ng kapangyarihan, hindi pamumuwersa, hindi lakas ng boses, kundi bigat. Isang tahimik na bigat na hindi yumuyuko para lamang magustuhan o binabago ang sarili upang makuha ang pagsang-ayon. Iyan ang dahilan kung bakit may ilang tao na nananatili sa iyong alaala kahit matagal na silang nawala. Hindi dahil sa sinabi nila, kundi sa kung anong ginalaw nila sa loob mo. Kinausap nila ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao kahit hindi sila nagsalita. At ang ganitong presensya nagiiwan ng bakas. Ngunit narito ang kabalintunaan na hindi napapansin ng karamihan. Habang mas pinipilit mong likhain ang ganitong presensya, lalo itong lumalayo. Dahil hindi ito pwedeng pilitin, hindi ito pwedeng gayahin. Ang tunay na presensya
ay hindi nagmumula sa pagsisikap kundi sa pagkakaayon sa sarili. Sabi ni Plato, ang una at pinakamainam na tagumpay ay ang mapagtagumpayan ng sarili. At doon ito nagsisimula, hindi sa pagpapakitang gilas, kundi sa pagkadalubhasa sa sarili. Kapag tumigil ka ng habulin ng pagkilala, kapag tumigil ka ng patunayan ang sarili mong halaga, nagsisimula kang bumuo ng pundasyong hindi matitinag. Nangyayari ito sa katahimikan, dahan-dahan, sa mga sandaling walang ibang nakakakita, ngunit doon naninirahan ang tunay na pagbabago.